Magandang umaga mga kapatid. As usual, kahit wala pa ibang kapatiran, siguro maaaring pupunta na po sila sa ating palambahan. Ay, umpisa na po tayo kasi lampas-lampas na tayo sa oras. So ating pong Bible study po sa mga po ito, ituloy natin ang ating serye po sa ating mga parables na nasa namin yan sa Dautipan. Ang ating pag-aaralan po ito yung dalawang parable, yung parable of the tower at saka the king going to war. Dito po sa Lucas, chapter 14, verse 28. So sila po ay magkasama dahil sila ay may parehong punteriya. Kaya ito ay sunod-sunod na itinuro po ng ating Panginoon. Ito po sa English, basahin na sa Tagalog. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi mo na uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya'y libakin. Na nagsasabi, nagsimula ang tao ito na magtayo at hindi na niya kayang tapusin. O sino hari na pupunta sa pag-ipagdigma laban sa ibang hari, ang hindi mo na uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 2,000 na dumarating laban sa kanya. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at ihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan. Kaya sino man sa inyo na hindi magtatakwil ng sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. So ito po yung ating text po sa umaga po ito. So dalawa, yung siya nagtatayo ng tore, tapos hindi natapos. Yung pangalawa naman, isang hari na mag-iipagdiba sa ibang mga hari, meron siya 10,000 tao at ang kalaban ni 20,000 tao kanya. So siya mag-iisip kung kaya niyang magtagumpay laban sa mas maraming hukbo o kaya kung hindi, siya ay magkasunduan na lang. So ito po ang ating magiging pag-aaral po sa mga ito. So ito po yung parable. Kung ating alalahan ng kahulugan ng isang parable, ang isang parable ay totoong nangyayari sa buhay. Kasi totoo may nagtatayo ng tore, totoo rin na may nagkikipagdigmaan. Ito yung ginagamit ng Panginoon para magturo ng spiritual na katotohanan. Yan ang parable. At yung fable, pareho rin sa parable, kaya lang sa fable, hindi totoo. Mga hayop na nagsasalita, etc. Pero yung parable, totoong nangyayari sa araw-araw na buhay sa panahon ng ating Panginoon. At ginagamit para magturo ng katotohanan. Bakit ito na ituro ng Panginoon? So, yung mga parable sa ating pag-aaral, meron silang context. Bakit itinuro ng Panginoon? At may mga pangyayari kung bakit yun ay tinuturo ng Panginoon. Para magturo ng aral doon sa mga tao. Ano po? So, Luke 14 verse 25. Pasilin natin. Halimbawa sa John chapter 6. Libo-libong mga tao ang sumusunod sa Panginoon. Dahil doon sa pagkakataon na yon, pinakain ng Panginoon ng mga tao sa pamagitan ng himala. So ini tanda na nagpapakita na siya ay may kapangyarihan gumawa ng himala. At nagpapakilala rin ng tanda sa kanyang ginawa. Yun yung tinapay. Ano po. Pero ang interest lang ng mga sumusunod sa kanya ay kumain. So dito po sa ating pag-aaral, gayon din, maraming mga tao sumusunod sa Panginoon. Tingnan nyo, pagka mayroong namumolitika, yung pag-eleksyon, daming tao pupunta sa mga nakikinig. Hindi naman sila nakikinig. Naghihintay lang sila ng ayuda pagkatapos ng pagsasalita ng politiko. Di ba sila nakikinig eh. Siya, malabayaran lang yung mga tao para may pakita rin meron siyang audience. Parang ganoon din na makikita natin dito sa 25. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Multitude, maraming tao. Siya humarap sa kanila at sa kanila yung sinabi,
Kung sino man ay namalapit sa akin, so sila namalapit sa Panginoon eh. At hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. O sino mang hindi nagpapasya ng kanyang sariling krus, at sumusunod sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. Yun ang makita nating mga talata, bago yung mga paano. Sinasabi rito, karamihan kanya. Napakaraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Most probably, ito yung mga Hudyo dahil ang Panginoon, hindi naman siya nangangaral sa lugar na maghentil. Siya pumunta lamang sa para iligtas ang isang bayan ng Israel. Kanya. So ito yung mga Hudyong tao. At tulad po na sinabi natin kanina, maraming pagkakataon ng mga tao sumusunod sa Panginoon, hindi po makinig. Para meron lang silang mapakinabangan mula sa Panginoon. Usually, nagpapakain ng Panginoon. So, tulad nga po sa John chapter 6, binanggit natin kanina, ang Panginoon nagalit sa mga tao. Kanya, kayo sumusunod sa akin, kanya, hindi dahil sa tanda na aking ginawa. Kanya eh. Sabi ng Panginoon, basahin po natin. Sa John chapter 6 verse 26. Sinagot siya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako yun yung hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay, kinabusog. Sabi sa'yo ng Panginoon, hindi kayo sumusunod sa akin para matuto kayo kanya. Kasi ang isang tanda, usually na isang miracle, nagtuturo yun. Yung paggawa niya ng tinapay mula sa himala, ay nagpapakita na siya may kakaya magbigay ng buhay kanya. At hindi lang physical na buhay, kundi yung buhay na wala hanggan. Yun ang aral niya. Pero hindi sila interesado ron. Pag hindi sila nagpapakain, maalas din sila. So ito rin yung klase lang mga karamihan na sumusunod sa Panginoon. Naghihintay lang sila kung anong pakinabang ang makukuha nila sa Panginoon. Hindi pa makinig. Para may benefits na maaaring dahil siyempre, babalitaan ng Panginoon sa mga bagay na kanyang ginagawa. So, yun ang interest nila, mga kapatid. Pero, pasinin po natin, siya'y nagpag-usap sa kanila. Sabihin, tumingin siya. At nagsabi sa kanila. So, ito na simula ng Panginoon na magtuturo sa kanila. Sabihin, alam ng Panginoon kung anong kailang iniisip. So, verse 27, sabi rito, siya yung humarap sa kanila at sa kaila'y sinabi. So siya yung humarap at nagsalita. Dito sa mga tao karamihan na ito na sumusunod sa ating Panginoon. Yung kailang iniisip kung ano mapapakinabangan nila sa Panginoon. Baligtad ang ituturo ng Panginoon. Sabihin, para ikay sumunod sa Panginoon, tapos ikay mabubusog, yun ay napakadali na makilabang sa Panginoon. Kanya. Pero actually, baligtad. Kung sila kayo sumusunod, para sinasabi ng Panginoon, sa iniisip nyo kayo makikinabang, nagkakamali kayo kanya. Ang pagsunod sa akin, na hindi ganun kadali. Yun ang gusto ipakilala ng Panginoon, doon sa susunod na sinasabi niya. Kahit sa atin, tayo po yung ating pagsunod sa Panginoon, hindi naman dali yun. Kasi meron tayong iniwan na dating pananampalataya, may mga iniwan tayo mga kaibigan na hindi sumasakay sa ating desisyon. So, hindi madali yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kung kayo talaga sumusunod sa akin kanya, hindi madali kanya. May mga bagay na dapat yung unawain. Sabi rito. Yung una, sinabi niya, if anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, and children, brothers and sisters. Ibig sa kailangan natin unawain ng mga salita. Sabi dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, kung yung literal nyo, baligtad sa sinasabi niya, father mo. Doon sa maraming pagkakataon, ito po sa Efeso, ika-6 na kabanata, ang sabi ni Apostle Paul, igalang mo yung kapatid ng kanya. So, paano yun? Sa verse 2 ng Ephesians chapter 6, igalang mo yung ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako kanya dahil sa Old Testament upang kay
mabuhay na matagal sa lupa. Yun ang pangako na utos na yun. Pero sabi rito, napupuot. Ang sino mang hindi napupuot sa kanyang abati na. So lang natin diliteran na napupuot. Ang ibig sabihin ng napupuot, ang sinasabi ng Panginoon, ang ibig sabihin, kailangan nating mahalin ang Panginoon higit sa lahat. Kahit sa pinakamalapit na relasyon ng tao, tingnan nyo, ama at ina, asawa, anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ini malapit na relasyon kanya. So, ang sabi ng Panginoon, mas patangasan mo kaysa sa kanya. Ngayon, kung hindi mo kinapopot, ibig sabihin, tinataas mo, binabaliktad mo, hindi ka dapat, sabi ng Panginoon, mas sumunod sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sumunod. Kahit mismo kanyang yung buhay. In other words, ang ating pagsunod sa Panginoon, yun ang ating pangunahing layunin sa ating buhay. So yung ating sariling buhay ay parang pangalawa lamang sa ating pagmamahal sa Panginoon. Mamaya makikita natin yan. In other words, may mga bagay na kahit na yun ay ating kagustuhan sa ating buhay, kailangan nating iwanan para ipakita natin ang ating pagsunod sa Panginoon. Ganyan. So kahit tingnan nyo, kahirap naman yan. Kailangan mong mahalin ang Panginoon, higit sa yung mga kamag-anak, mga amatina, asawa, anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kanya. Tapos kahit ang inyong sariling buhay, kanya. So yan na makikita natin mga bagay na hindi madali. Dahil sa panimulang pagtingin natin, may mga sakripisyo yan, di ba? Na sinasabi ng Panginoon pag tayo sumunod sa Panginoon. Ganyan. Tingnan niyo ito sa verse 27. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ano ibig sabihin nun? Ito'y ginagawa literal ng iba. Nagbubot talaga sila ng literal na krus. Hindi rin ibig sabihin ng Panginoon. Ang krus po rito ay nagpapakilala ng isang bagay o maraming bagay. Number one, sa panahon po ng mga Romano, pag ang kaparusahan, capital punishment, papatayin ka sa pamagitan ng pagpapako sa krus. Yan ang main symbolism ng krus. No, sa panahon ng mga Romano, yung kailang capital punishment, kung kayo papatayin, ay kayo parusahan, hindi kayo papatayin sa pamagitan ng pagpapako sa krus. Hindi lamang yun. Habang dinadala mo yung krus mo, pupunta doon sa lugar na ikaw ay papako, yun ay nagpapakita ng kahihiyan. Kaya yun namatay ang Panginoon, yun ay kahihiyan. Dahil nabilang siya sa mga magnanakaw, kaya wala naman siyang kasalanan. So, ibig sabihin, ang connotation po ng krus, nagpapakita ng pagpapagbaba, kay bababa, at kahihiyan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pag tayo po'y Kristiyano, mapupunta tayo sa ganung kalagayan na ibig sabihin ng Panginoon. Sa Luke chapter 5, 57 to 62, hindi rin po ipinapangako ng Panginoon na material gain kung hindi tayo susunod sa Kanya. Dahil sa mismo, wala siyang gano'n. Nang siya pumunta sa lupa ang Panginoon, hindi naman siya pumunta sa lupa na mayaman. Pasilin natin ang Panginoon pumunta sa lupa, siya'y mahirap. At kung siya po'y nagsimulang mangaral, hindi siya isang katulad ng mga pastor ngayon na napakayaman. Meron po isang Pentecostal na preacher na pinagmamalaki pa niya. Meron siyang private jet. Pag siya nangangaral, pasilin natin ng Panginoon, wala siyang gano'n. Baliktad ng Panginoon, siya ilarawan ng pagkamababa at walang karangyaan. Sabi niya, kung susunod kayo sa akin, ito ang aasahan nyo, kaya basahin natin. Sa Lucas chapter 9, 57 to 62. Ito po ang ating mababasa. Ito po sa English. Sa Tagalog. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. Napakaganda, no? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong guba ay may mga lungga. Ngayon mo pasin ninyo yung aso. Dahil ito yung aso, ano po? Pagka nag-ano sila nag-uhukay sila Yung mga asong nanganganak sa wild,
Nag-uukay sila ng lugar, doon sila lalagay yung mga anak niya. At doon sila titira, nakikita natin. At ang mga ibon sa ipapawidi, may mga pugat, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. In other words, kung saan sila mapadpad, doon sila matutulog kanya. So ito yun ang mararanasan nyo kanya pag kayo sumunod sa akin. Tapos tuloy po natin. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo mong ilibing ng mga patay ang kailang sariling patay. Subalit para sa iyo, umayo ka at payag mo ang kahari ng Diyos. Kahit ito'y sa atin, meron yun. Napakahalaga nung pag may namatay. Pag ginamit ng Panginoon kanya, pabayami patay. In other words, hindi rin literally patay dyan. Yung patay na spiritual kanya. Spiritually dead. Pabayaan mo sila. Sila maglibing ng kailang mga physically dead. That's sa verse 61. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subatayan mo muna ako magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang mahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ng karapat-dapat sa kanan. In other words, pag sumama ka sa akin, sasama ka sa akin. Wala nang alalahanin. So yun ang makikita natin sinasabi ng Panginoon. Walang material gain pag tayo sumunod sa mga, wala siyang pangakong So yun ang circumstance na pagtuturo niya. Sabi, meron kailangan mong dali ng krus mo kanya, kailangan mong sakripisyo para sumunod sa akin. Ngayon tignan po natin ang unang parable. Ito yung parable of the tower. Ito mong tower. Kahit po hindi ko lang sa panong nito, meron pang tower yung mga kampo, palagay mo wala na eh. Dahil may mga electronic surveillance na pwede mong makita kung sino nasa paligid ng kampo. Nang panahon na walang ganon, talagang literal, maglalagay sila ng tower. Usually, observation tower yan para makita yung na paligid ng kampo, mayroong kaaway na pumupunta para makapaganda yung mga buo. Yun ang purpose ng tower. Kumisa, mayroon din mga naglalagay sila sa data doon laban sa mga kaaway nila. So yung sabi rito, pag nagtatayo ka ng tower, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation, he is not able to finish, all who see it begin to mock him. Hindi natapos it. Saying, this man began to build and was not able to finish. Kung tayo pinagpapunta ng bahay, wala na pondo, at hanggang doon lang nagawa mo, hindi mo matirahan, ano sasabihin siya ng tao? Hindi nag-iisip yung tao, sinayang pera niya, kanya. So, bago mo magpagawa ng anumang gusto mong pagawa, kailangan mong planuhin kung may pera ka. At kung pwede mo siyang ipagpatuloy, at pwede siya matapos kanya. So, ganun din sinasabi nito ng Panginoon. Kahit ano pang ginagawa natin, kailangan muna natin tignan kung matatapos natin, di ba? Kasi, magpapagawa ka ng dito tower, at hindi mo matapos kanya. Dahil hindi mo binilang yung cost ng pagpapatayo. Ika'y makikatawa-tawa kanya. At ilalagay mo yung sarili sa panganib. Siyempre, hindi mo natapos yung tower, mga kapatid. Sabi nga natin, ang tower po ay ginagawa, noong panahon na yun, para sa defense, protection. Kasi, usually campo yan eh. Para makita yung magkaaway mula sa malayo. Para makapaganda sila. So, is mahalaga na hindi matapos. Lalo kung meron silang inaasahang bigmaan. Kailangan ng pag-aanda, magtatayo sila ng tower. So, kailangan matapos sila, napakahalaga. Para sa kailang defense. Ano po? Pero, sabi nga natin, anumang bagay na ginagawa natin, tignan natin kung kaya matatapos mo siya. Especially sa ganitong bagay na napakahalagang matapos. Hindi mo matatapos. Hindi mo tinignan yung resources kung meron kang kailangan na material at kakayahan para matapos mo siya. Eh, pag hindi mo natapos siya, at yung tower, nakatiwang lang yan, walang kwenta yung ginawa mo. Hindi mo na-serve yung purpose ng tower kanya. Nagsimula ka, hindi mo natapos.
So, ano mangyayari sa'yo? Wala. Yung sabi nga po doon sa talinaga o sa parable, pagtatawanan ka ng tao, hindi ka nag-iisip kanya. Nagsimula ka gawa, hindi mo tinapos kanya. So, sabihin, kailangan tapusin mo kanya. Yung pong gumawa, pagtatawanan niya. Walang isip yung tao yung kanya. Nagsimula sa magpagawa, hindi niya tinapos. Hindi marami tayo nakikita gano'n, nakatiyaw ko na bahay. Kaya hindi, anong iisipin mo? Hindi ata nag-iisip itong tao ito, ba't nagpagawa siya, hindi natapos. Sayang yung pera mo. Hindi mo nagawa yung purpose ng yung pagpapagawa. At ilalagay mo pa dito sa pagkakataon na ito, ilalagay ng tao yan sa panganib yung sarili niya at yung iba. Dahil ito magiging obvious sa mga kaamay. At siyempre sila magagapikan niya. So itong halimbawang ito yung taong hindi nag-iisip kanya. Sinimulan niya ang isang bagay, pero hindi niya matapos kanya. Sa anumang larangan, pagka ganon, hindi maganda yun. Yun po yung magre-reflect sa iyo. Wala ka sa pagkakaisipan. Pagtatawanan ka ng mga tao, mga pati, hindi naman. Ngayon, yung spiritual application niya, simple lang. Sinasabi, kaya nga kailangan mo kanya, dahil yung course mo kanya. Tayo po, sumunod tayo sa Ebanghelyo. At di tayo nagpatuloy. Lahat tayo nagpatuloy. Dahil hindi natin binilang yung cause of discipleship na dapat nating asahan, hindi tayo maliligtas. At yung pagdating ng panahon, pagtatawanan tayo ng mga di-Kristiyano. Kristiyano ka kanya, katulad ka lang namin, hindi ka na naligtas kanya. Ba't ka pa sumunod? Kami, isasabihin ng mga taong nasa impyerno, kami talaga hindi sumunod. At least, nag-enjoy kami sa lupa, ginawa namin gusto namin, ikaw, kanya, hindi. Bakit hindi ka nagpatuloy? Magtatawanan tayo, di ba? Na mga tao hindi sunod sa Ebanghelyo. Ito po mga, yung nagtatayo na ito na hindi nagtapos. Pwede natin ikumpara sa mga Hudyo. Kung titignan natin kasaysayan, naghiwalay dagat, pumasok sila. Tapos sa gitna, tumitingin sila eh. Ayaw nila magpatuloy. Hanggang sa makarating sila sa kabila. Kung di sila marahil, pinipilit na Moses, babalik sila. At sila mamamatay, papatay sila ng mga ito, di ba? Parang ganun din. Ano magiging consequence? Meron silang pananampalatayang pumasok doon sa doon sa lupa na bunga ng pag-iwalay ng dagat. Mahal sila natatakot baka magbalik yung dagat. Kaya kung hindi sila pumunta sa dulo, wala na kwenta yung pagpasok nila doon, di ba? Di dapat nagpatuloy sila doon. Alam natin, nagpatuloy sila. Pero sa isa, tumitingin sila eh. Parang kukulang sila ng pananampalataya sa Diyos. Pero kung gano'n, nagsimula ka, hindi mo natapos, madadatang ka ng mga sundalo ng mga taga-Egyptian, mamatay kayo. Masisira yung purpose ng Diyos na kayo tumakas. Parang gano'n ang magiging nating pananampalataya ng gumagawa ng tao. Sinimulan mo kanya, wala ka sapat na parang tapusin mo kanya. So, doon sa 11:29, alam natin sila po yung naka-cross doon. So, dito po sa verse 22, ito sinasabi niya. Ang pagiging alagad, ang kaligtasan libre. Totoo yun. Dahil ang Panginoon namatay para sa atin. Pero yung pagiging alagad, pagkatapos natin sumunod sa ating Panginoon, ay hindi libre. Mayroon siyang kondisyon. Yung mga ibang pananampalataya, libre. Was same, always same, libre. Walang kondisyon. Kaso, sa tunay na pananampalataya, mayroong kondisyon. Ito sa verse 33 ng Luke chapter 14. So likewise, whoever of you doesn't forsake all that he has cannot be my disciple. Alam niyo, hindi naman literal na sinasabi ng Panginoon, iwanan mo lahat yan. Paano lahat ng gagawin? Iwanan mo tahanan mo, iwanan mo pamilya. Hindi naman. Ang sinasabi lang niya, siya yung ating priority kanya. At yung iba na hindi kasing alaga, pwede mo na kanya pabayaan. Hindi mo titignan na kasing alaga ng pagsunod sa ating Panginoon. So dito po, there is a price to pay. Bagamat yung kaligtasan, libre, totoo yun. Pero may kondisyon ang ating kaligtasan, kaya yun ang price to pay.
for one to be a disciple of the Lord. Ito po ay absolute surrender ng ating sarili ngayon. Tingnan natin si Apostle Paul. Tingnan si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay isang Pharisee. At ang mga Pariseo, sila po ay very influential sa lipunan ng mga Hudyo. Dahil sila po namamahal sa mga sinagoga. So karamihan, majority ng mga Hudyo, naniniwala sila sa mga Pariseo. Dahil mga Pariseo, sila po ay stricto sa pagsunod ng kautusan ni Moises. Kaya lang, sa sobrang stricto nila, naglalagay sila ng batas kahit wala. Halimbawa na sinasabi na, kailangan maghugas muna kayo ng kamay bago kumain, kanya. Wala sa kautusan ni Moises yun, pwede lagay nila yun bilang kaugalan na matanda. So dito po sa Philippians 3:8, si Apostle po, marami siyang iniwanan bago siya naging Kristiyano. Kung titignan natin yung context niya, at babalikan po natin yung kanyang Acts chapter 22 verse 16. Tignan nyo itong kagandahan po ng salita ng Diyos. Habang nanagdagan ng ating kaalaman, lalong lumiliwanag yung ibang bahagi ng banal salita. Sa verse 16 kanya, itong tanong ni Ananias sa kanya. Ngayon, ano pag iniintay mo kanya? Nagtitigil siya, may sabihin, hindi siya kaagad sumunod. Nag-aatubili siya na sumunod. Bagamat meron na siyang pananampalataya, pero parang minto siya. Bakit siya uminto? Dahil may mga bagay na kailangan niyang iwanan pag siya naging Kristiyano. Lalo na siya Apostle Paul, siya leader ng mga Hudyo. At iwanan niya yun para maging Kristiyano siya. O i-imagine mo maging kaaway ni Apostle Paul pag siya naging Kristiyano. Kung babasahin natin ang aklat naman, gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Nawa siyang panatay, kasama nila si Pablo na lumalaban sa mga Kristiyano. Ngayon, siya'y Kristiyano at lumalaban sa kanila. Ang sabi rin ni Pablo, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. All things as loss, kanya. Iniwanan niya yung reliyon ng mga Hudyo. Iniwanan niya ang kanyang kalagayan sa lipunan ng mga Hudyo. Iniwanan niya ang kanyang kapangyarihan. Para siya makasunod sa ating Panginoon. Kanya. For whom I have suffered loss, the loss of all things. Iyon po yung literal. Nawala naman ng lahat ng mga bagay. Kanya. And count them as rubbish, that I may gain Christ. Alam po natin, yung nagsasabi na mga English, ano po, dahil ang mga English gumagamit sa salitang rubbish. Yung mga Amerikano, yun na ginagamit siya. Ginagamit garbage and waste. Pag rubbish, British ang nagsasalita, that I may gain Christ. So tingnan niya, parang basura lang yung mga bagay na iniwanan mo kanya. Ito po, Acts 20 verse 24. Sa mga naunang talata, may sinasabi niya, may panganib na naghihintay kay Pablo pagpating niya sa Jerusalem. Pero sabi ni Pablo, but none of these things move me. Sabi, hindi ko kinakatakot siya kanya. Nor do I count my life dear to myself. Hindi naman abnormal siya Apostle Paul na societal siya, na wala siya pakialam sa sarili niya. Hindi naman, normal na tao siya Apostle Paul. So that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord to testify to the gospel of the grace of God. Kanya. Yun ang aking gawain kanya. So kahit pupunta ko sa lugar na may panganib kanya, walang problema yun, sabi niya Pastor ko. Alam mo, pasabay pananampalataya sa Diyos, na Diyos pumabaya. So tingnan ninyo, ito yung tunay na alagad ng Panginoon. Kanya. Mahalaga lang sa kanya yung pagsunod sa Panginoon at yung ibang mga bagay. Secondary na lang yun. Yun na makikita natin. Para naman yung hari, meron papunta sa digmaan. Alam niyo sa Old Testament, ang talagang hari ng mga Hudyo, ang ating Panginoon. Pero sa 1 Samuel chapter 8, humingi sila kay Samuel na magkaroon sila ng tawang hari. At sabi ng Panginoon, kapag kanya, hindi ikaw ang tinakbihan kundi ako para mag-hari sa kanila.
Sabi mo sa kanila, itong mga bagay na gagawin ng hari nila kanya. Kukunin nila yung mga anak ng mga dalaga, yung mga binata kanya, yung mga lupay, etc. Kukunin nila ang hari niya kanya. Ang sagot nila, okay lang. Sa person, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, no. Sige, kahit paktisan namin yan, ganyan. But we will have a king over us. Isipin niyo sa paningin ng Diyos, para magkaroon kaming hari sa amin. Ang hari na ang Diyos. But dinreject din ang Diyos. That we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go up before us and fight our battles. So gusto nila, ang hari nila, nasa una ng digmaan. Kaya si David, nagkasala siya dahil imbes na nasa tigmaan siya, nandun sa bahay niya. So parang gano'n makikita natin dito, ang hari, siyang nangunguna sa mga tigmaan, siya rin ang nag-iisip. Na dito po sa parable. Or what king going to make war against another king? Sabi rito. Does not sit down first and consider whether he is able to, with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000. So mas konti yung kanyang mga tao. Posible ba na manalo yung 10,000 sa tuwing? Wow! Noong pong World War II, ano po? Mas kakaunti yung tauhan ni General Patton, pero natalo niya mga German. Dahil marunong siyang general, kita natin. Pwede yun. Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. Kung hindi niya kaya yung kanya, magkakaroon, hingin na lang siya ng kasunduan ng kapayapaan. Hindi matutuloy yung digmaan, kanya. So ito'y kamalintiran nung una. Ito tinitignan niya yung cause. Kaya ba nating talunin sa ating mga buo itong kalaban natin? So siyempre, ang sagot dyan, kung hindi natin kaya, hindi tayo makipagdigmaan. So walang sino mang marunong na hari, presidente, for that matter, na basta pupunta sa digmaan, hindi nag-iisip. Kahit po sa kasalukuyang nangyayari sa mundo, hindi lang sila bigla-bigla pupunta sa digmaan. Mag-iisip muna sila kung anong consequence na kanilang digmaan. Pero dito, may yung kanyang mga tao at yung kanyang mga material na gagamitin, may mga magwawag-isaw, hindi. May 10,000 siya, kaya ba natin kapihin 20,000? Tingnan muna niya yan. Yung sitwasyon na yan, hindi siya basta lalaban. Ngayon, kung makikita, hindi natin kaya. Masyado silang marami kaysa sa atin. O pupunta siya na, makikipag-usap na lang siya sa pamagitan ng kanyang mga emissary. O nga, kung dahil magdigma, magkaroon na lang tayong kasunduan. Kung tinitignan niya kung kakayaan natin talunin o hindi. So ito isang marunong na hari. Dahil binibilang niya yung cost. Kung sila makikipagdigma o hindi. Ano yung advantages kung tayo makikipagdigma? Na 10,000 versus 20,000. Ano yung disadvantages pag ginawa natin yan? Kung mas marami yung disadvantages kasi hindi tayo tutuloy. So ito yung nagbibilang. Tinitignan yung consequence ng digmaan na nasa kanyang harapan. Yung isa, gawa siya ng gawa, hindi nag-iisip. Pero ito, nag-iisip siya. Kaya ba nating lumaban dito sa ating mga konklusyon? Nagsilang po ito eh. Sino bang tao na maging alagad ng Panginoon? Kailangan nating tingnan, mag-isip. Tingnan natin consequences ng pagiging alagad. Ano ba yung mga maaaring dumating sa atin? Ano ba yung ating magiging pamumuhay, mga kaparaanan pag tayo naging alagad ng Panginoon? At maging handa na salubungin natin itong mga ito. Na sumusunod tayo sa Panginoon. In other words, hindi tayo marabay katulad ng gumagawa ng tao. Tira ng tira, hindi tayo nag-iisip. Tingnan po sa Romans chapter 5, 3-4. Ito yung mga bagay na pupunta sa atin, whether we like it or not, mga kapatid. Maranasan natin. Sa Romans chapter 5, 3 and 4, kanya. At hindi lamang ngayon, kundi nagaganap lang tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay
at ang pagpapatibay ng pag-asa. Susungin natin yan. Ganyan. Tayo po yung darating sa iba't ibang kasing pagsubok. Kaya ba natin tiisin yung mga bagay na yun? Dahil kapag natiis natin yan, lumalapit tayo sa pag-asa kanya. So, expect natin yun. Dahil sinasabi po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4 verse, maraming dahilan bakit ang isang tao po ay dadanas ng kahirapan, etc. O magpagdurusa. Gumisa, kasalanan mo. Sa verse 15. Ngunit kung magdusag sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, magnanakaw, gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Pag ginawa natin yan, mabibilanggo ka, mapaparusa ka ng pamahala, magdurusa ka kanya. Pero kasalanan mo yan. Pero sa 16 kanya, ngunit kung isang tao ay magdurusa bilang Kristiyano, so, may pagkakataon na tayo pinagdurusa bilang Kristiyano. Ano sabi ni Pablo? O ni Pedro, huwag niya ikahiya ito, kundi lalatihin niya ang Diyos sa pagkakataon. So, expect natin yan. May maaaring pagdurusa na dating sa atin. O kaya, tayo pagtatawanan. Alam niyo, ang sitwasyon po natin, sa paningin ng mga tao ay katawa-tawa. Inisipin nyo, ang mga ordinaryong tao, sa kailang ginagawa. Tapos titignan tayo na di natin ginagawa. Katawa-tawa tayo. Lalo sa nawasa pa ng tayo, siyempre hindi ka uminom ng alak. Yung magkapit bahay, may minus sila, pinagtatawa lang kanila. Kasi sa kalat, yung ginagawa yung tama, yung ginagawa mo, weird. Sa lahat ng tao, ikaw lang hindi umiinom, kaya lang. Sa 3-4, masahin natin. Una sa lahat, dapat nyo malaman ito na sa mga huling araw, ito darating ang mga manlilibak, yung nangiinis, ganyan. Na manlilibak at tumalakad tayo sa kanilang sarili mga pagnanasa. At pagsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa na siya mamatay, ang ating mga pininuno, nananatiling lahat ng mga bagay, sa dati nilang kalagayan, wala nang pasimula ng paglalagay, wala namang pagbabago yan. Hindi na darating Panginoon mo. So may panlilipak, tayo pagtatawa na. Dahil tayo mga Kristiyano. Handa ba nating suungan nyo? Tayo pagtatawa na, maaari tayo magturusa, maaari may mga pribileyo, hindi mo makukuha dahil Kristiyano ka. So yun ang mga bagay na, example lang, na dapat natin isipin pag tayo naging Kristiyano. Pangalawa, tingnan natin, binasa na po natin sa Tagalog. Pangalawa, sa ibang ginagawa ng tao, yung ibang ginagawa, hindi sa pananampalataya, hindi ba nag-iisip sila with foresight doon sa gagawin nila? Tingnan nyo, pasilin natin, nabasa sa pananampalataya. Ika'y, halimbawa, ikaw ay isang engineer. Meron kang project, hindi mo pinag-iisipan yun. Pinag-iisipan mo, ikita pa ako dito o magpapagod lang? Kung ano itong gagawin natin, paano natin gagawin yun? Nag-iisip sila eh. Kung itataas natin itong bagay ito, lalaking cash, kikita pa ba tayo? Di ba nag-iisip sila? Kung ikaw yung doktor, ganun din. Bago ka mag-opera, titignan mo muna yung pasyente mo. Kung opera yung pasyente ito, ano yung magiging costing? Mabubuhay ba siya? Hindi. Nag-iisip tayo. Kahit anong isipin nyo, napakaraming halimbawa. Hindi ba pinag-iisipan muna natin? Lalo higit na kung malulugi ka sa pera, iisipin mo. Bakit hindi pareho sa pananampalataya? Pag-iisipan natin ang ating pagiging alagad ng ating Panginoon, di ba? Pangatlo, ang pananampalataya reliyon, ito po isang gawa ng seryosong pag-iisip at desisyon. So, seryoso ito. Hindi ka pwede maligtas na wala kang resolve na gawin mo ang pinag-uutos ng Panginoon. So, tayo po, anong business natin? Marami tayong business. Sa buhay, marami tayong business eh. Pero ang primary business natin, hindi yun. Ang primary business natin, maligtas. Kasi, yung mga business natin, mawawala yung lahat eh. Panahon na malulugi ka, magkikiba ka ng takbo ng
panglabuhay mo, etc. Pero ito hindi. Ito lamang ang business na mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan o hanggang sa kaparusahan na walang hanggan. So ito ang ating business ng buhay natin na tayo po ay maligtas. Para bagang ito yung cake natin. Pero yung icing, yun ang buhay natin sa mundo. Hindi yung icing mahalaga, yung cake. Pero yung unahin mo yung icing, paano yung cake? So, ang cake natin ay ito. Kung tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, di ba? Apat na isipin natin. Sabi nga po natin, ang pananampalataya ay hindi madali. Ang ating Panginoon, kinapuotan siya dahil sa kanyang paninindigan. Nilalabanan niya ay mali sa kanyang panahon. Siya, in-expose niya ang mga Pariseo at mga Saduceo, kaya nagalit sila. Up to the point na gusto silang patayin. Gusto siya patayin. At tagtagumpay sila, patayin ng ating Panginoon. So sa ating ganun din, kung kinapuotan ng Panginoon sa amin niya, kapuotan ng kayo ng salibutan. Dahil ako ang unang kinapuotan nila, kanya. Kaya minsan, magkakaroon tayo ng reservation na ipangaral natin yung Ebanghelyo. Bakit? Natatakot tayo ng tayo magtawanan o tayo ma-reject o mag-aalis sa ating mga tao. Di ba? Pero yan ang ginawa ng Panginoon. Kami siya, it will cause us our reputation. Marami po, lalo kung tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo. Pag tumayo ka sa pananampalataya, magagalit sa'yo. Kahit ang kabakasama mo pa sa pananampalataya, magagalit na sa'yo. Sasirahin ka nila dahil sa merong tinatamaan sa kanila, di ba? Pero bilang mga Kristiyano, at tatanggapin natin malaw sa ating kalooban, nagagawin natin yan. Tayo po ay maging handa sa lahat na maaaring makita natin dahil tayo mga Kristiyano. May mga bagay na ginagawa natin neutral, walang problema yun. Pero definitely, dahil sa ating tayo mga Kristiyano, hindi tayo katulad ng iba. Nadadanas tayo ng pagkahirapan, pag-uusik, pagsubok dahil sa ating pananampalataya. Bilang panghuli. Doble. Bilang panghuli. Dito sa Matthew 10:38, nasabi ng Panginoon, He who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Ano yun? Ano yung una rito? He who finds his life. Ano yun? Yung pag iniuna natin sa buhay natin, ang mga bagay na hindi spiritual kanya. In the end, mamamatay ka rin kanya. Kung ang binibigay mong halaga, yung physical mong buhay, you will lose it, mamamatay ka rin. And he will lose his life. Ang ibig sabihin niya, hindi mo binibigyan ng katulad na kahalagahan nyo. For my sake, will find it. Hindi ka mamamatay, kaya magkaroon ng buhay, wala nga. So, hindi po ito extreme na sitwasyon. Ang pagiging Kristiyano, siyempre may balance yan. May nandito tayo sa mundo. Pero the other hand, meron tayong priority kanya. At kailangan niya nabigyan natin ng halaga dahil yun na magiging pinakamahalaga pagdating ng panahon. Yung po, napakasimple na yung parable ng ating Panginoon, napakagli. Ilang versikulo lang. Pero pasinin natin kung ano naramdaman ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo, nagsimula sila eh. Sila pinili ng Diyos para pagkalingan ng kaligtasan. Pero hindi sila nagpatuloy. Direject na ng Panginoon. So ironic, hindi sila naligtas. Yung mga Hentil na hindi naman nila hinahanap yan, ay sila naman ang nakatagpo at sila yung naligtas at sila nagpatuloy. Kaya ironic po na pagkaraan po ng mahigit 2,000 taon na, mahigit pa. Ang mga Kristiyano ay walang Hudyo. Ang mga Kristiyano puro Hentil. Dahil yung bansang Israel, later on, noong 1870, nawala. Nawala na yung kayong lahing Israel. At ang natira ay mga Hentil. Kahit ngayon po sa panahon ngayon sa Israel, alanggano Kristiyano doon, kakaunti lang. At kung Kristiyano ka sa Israel ngayon,
hindi magiging madali sa'yo. Dahil parang Muslim din yung mga yan. Meron silang official religion. So, pagka naniniwala sa ating Panginoon, hindi maganda para sa kanila. So, yun po ang ating pag-aasipin lang to. Yung isa, hindi siya nag-iisip. Tira lang tira, di tinitignan ang ginagawa niya. Yung isa naman, yung hari, tinitignan niya. Kung magwawagi ka sa digmaan, sa ganitong mga bilang ng mga tao, labas na ganun bilang ng mga sundalo sa kabila, nanalo kaya tayo kanya. So, ang lesson po rito, yung sinimula natin, kailangan natin tapusin nga. Hindi otherwise, hindi tayo maliligtas. So po ating maikling pag-aaral po sa mga punto.